Naku, mukhang pinagtulungan na ang Iran. Sunod-sunod na ang pag-atake mula sa iba't ibang panig. Pumasok na rin ang Saudi Arabia sa bakbakan, habang sa Jordan ay isa-isang pinabagsak ang mga misail ng Iran. Hindi rin nakaligtas ang Iraq matapos bombahin ng Amerika at Saudi. Ano ba talaga ang nagtulak sa mga bansang ito para sabay-sabay na kalabanin ang Iran? Ito na ba ang simula ng mas malaking giyera sa gitnang silangan? Tara, panoorin. Mga kahistoryador, ilang beses na nating narinig na kahit ang Saudi Arabia ay hindi pinapalampas ng Iran. Wala silang pakialam kung Saudi man o mga base ng Amerika ang kanilang puntirya. Panay ang pagpapakawala nila ng mga ballistic missiles. Pero ngayon, tila ibang antas na ang sitwasyon. Umabot na sa puntong ang mismong mga kalapit bansa ng Iran ay napilitang kumilos dahil alam nilang kapag hindi sila umaksyon, sila naman ang susunod na mawawasak. Alam mo ba, nitong mga nakaraang araw, bigla na lang nagpakawala ang Iran ng mga ballistic missiles na diretso sa mga base militar ng Amerika malapit sa Strait of Hormuz. Pero sumalubong agad ang matinding depensa ng mga kano. Sa isang iglap, hinarang at winasak ng US military ang mga missile ng Iran bago pa man ito tumama sa lupa. Literal na giyera sa himpapawid. Ramdam ang matinding tensyon habang sunod-sunod ang pagsabog sa kalangitan at umaalingaw-ngaw ang mga sirena sa buong base militar. Ipinakita ng pangyayaring ito na wala nang umaatras. Parehong handang lumaban ang magkabilang panig at anumang maling hakbang ay pwedeng magpalala pa sa nag-aapoy na tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, hindi na nag-aksaya ng oras ang tropa ng Amerika kasama ang Saudi Arabia at agad silang gumanti. Walang awang binomba ang mga kuta ng mga armadong grupo sa Iraq. Sunod-sunod ang gantihan. Walang gustong umatras. Pare-parehong nakakasa ang mga misail at nakatutok sa isa't isa na para bang anumang oras ay maaari na namang sumiklab ang panibagong bakbakan. Dito na tuluyang pumasok ang Saudi Arabia. Tingnan natin kung ano talaga ang ginawa nila. Alam naman natin na matagal nang magkaaway sa politika at relihiyon ang Saudi at Iran. Para silang aso't pusa na matagal nang naglalaban. Pero ngayon, hindi na lang basta sagutan o pagbabanta ang nangyari. Kumilos na ang Saudi. Dahil sa sunod-sunod na tensyon at banta sa kaligtasan ng kanilang teritoryo, umatake na rin sila laban sa Iran. Isipin nyo yon, mga kahistoryador. Ang Saudi na kilala sa pagiging konserbatibo at maingat sa bawat hakbang, ngayon ay tuluyan ng nasangkot sa madugong giyera. Ayon sa mga lumabas na impormasyon, hindi na nila hinintay na mauna pang umatake ang Iran sa kanilang teritoryo. Sila na mismo ang gumawa ng unang hakbang para durugin ang mga koneksyon at puwersa ng Iran sa labas ng kanilang bansa. Maliwanag ang mensahe nila. Hindi na sila manonood lang habang patuloy na lumalakas ang impluwensya ng Iran sa rehiyon. Dahil sa biglaang pag-atake ng Iran, kahit may umiiral na ceasefire, lalo pang lumaki ang gulo at pati ang Iraq ay tuluyan nang nadamay. Alam nating lahat na matagal ng sentro ng kaguluhan ang Iraq. Pero ngayon, mas lumala pa ang sitwasyon dahil binomba na rin ng Amerika at Saudi ang mga tinatawag na Iran-backed militias doon. Ito ang mga armadong grupo sa Iraq na tumatanggap ng utos, suporta at pondo mula sa Iran. Sila ang mga grupong ginagamit ng Iran upang palawakin ang impluwensya nito at magsagawa ng mga operasyon sa iba't ibang lugar. Pero ngayon, sabay-sabay silang pinuntirya, binomba ang kanilang mga kampo, nawasak ang kanilang mga pinagtataguan at nilamon ng apoy ang kanilang mga base.
Kitang-kita rito mga kahistoryador na hindi na biro ang nangyayari. Isa-isang pinupuntirya ng Amerika at Saudi ang mga kaalyado ng Iran sa Iraq upang pahinain ang impluwensya at lakas nito sa buong rehiyon. Pero bukod dyan, alam mo ba kung anong nangyari sa kalangitan ng Jordan? Aba, ewan ko na lang kung hindi kayo mapamangha dito. Habang nagpapadala ng mga nagliliparang missile ang Iran para sindakin ang mga kalaban nila, aba, sinalubong sila ng Jordan ng mala fireworks display pero deadly. Literal na winasak sa ere ng Jordan ang mga missile na galing sa Iran bago pa man ito lumapag o makapinsala sa kanilang lupa. Isip-isipin mo yun, mga kahistoryador. Nakatayo ka sa bintana mo, tapos makikita mo sa itaas na nagkakabugan na pala ng bomba sa ere. Ganoon katindi ang kaba ngayon ng mga taong nandoon. Hindi na sila makatulog ng mahimbing dahil sa takot na baka ang susunod na missile ay bumagsak na mismo sa bubong nila. Ang Jordan na kilala bilang tahimik na bansa sa gitna ng gulo. Pero ngayon, napilitang maging depensiba at bumaril din sa ere para lang protektahan ang sarili nila. Pero teka muna, bakit nga ba umabot sa ganito? Ano ba ang pumasok sa isip ng mga bansang ito para sabay-sabay nilang pagtulungan ang Iran? Kung susuriin natin ang takbo ng mga pangyayari, parang bola ito na piniga ng husto hanggang sa pumutok. Matagal nang nagtitimpi ang Saudi, Jordan at maging ang iba pang mga puwersa sa mga galaw ng Iran. Palagi nilang sinusubukan ang pasensya ng buong mundo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa mga nagpapatrulyang base ng Amerika at sa pagkontrol sa mga ruta ng langis. Kaya naman nang makita nilang tila lumalampas na sa guhit ang Iran, umatake na rin ito. At alam mo ba ang pinakamatindi rito, mga kahistoryador? Hindi lang ito simpleng away ng mga sundalo. Ang apektado rito ay ang buong sistema ng mundo. Isipin nyo ang kipot ng Hormuz o ang mga daanan ng barko kung saan dumadaan ang langis na nagpapatakbo sa kalahati ng mundo. Kapag nagpatuloy ang pag-atake ng Saudi at Amerika, ang pagsabotahe ng Jordan sa mga missiles at ang patuloy na pagbomba sa Iraq, sigurado akong lolobo na naman ang presyo ng petrolyo. Kaya kahit nandito tayo sa Pilipinas at nanonood lang ng mga kaganapang ito, ramdam natin ang tensyon. Dahil kapag umaray ang gitnang silangan, iiyak din ang pitaka natin dito. Tingnan natin ang naging reaksyon ng mga tao sa social media at sa mga balita doon. May mga nagsasabi na tama lang ang ginawa ng Saudi at Jordan para protektahan ang kanilang mga mamamayan. Sabi nga nila, kung hindi ka lalaban, ikaw ang mauubos. Pero mayroon ding mga nangangamba na baka ito na ang simula ng mas malaking trahedya. Ang sinasabi nilang pinto patungo sa isang malawakang digmaan. Dahil isipin nyo, kapag ang Iran ay sabay-sabay na inatake ng iba't ibang bansa, hindi sila titigil ng walang ganti. Kilala ang Iran sa pagiging prideful. Hinding-hindi sila papayag na mapahiya sa buong mundo nang walang ginagawang hakbang bilang ganti. At doon na natin makikita ang totoong panganib, mga kahistoryador. Ano kaya ang susunod nilang gagawin? Magpapadala ba sila ng mas marami pang missile? O baka naman gumamit na sila ng ibang paraan para gumanti sa Saudi at Amerika? Pero dito mas lalong uminit ang sitwasyon, mga kahistoryador. Kasi hindi na lang mga bansang malapit sa Iran ang kumikilos ngayon. Pati ang malalaking puwersa sa likod ng mga eksena ay tila unti-unti nang nakikisangkot. Kitang-kita natin na sa bawat hakbang ng Iran ay may katapat agad na mabigat na ganti mula sa kabilang panig. Mga kahistoryador, hindi nating pwedeng baliwalain ang nangyayari
dahil ang kaguluhan sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa buong mundo, kabilang na ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag lalo pang lumala ang sitwasyon, posible na namang maapektuhan ang presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin na ginagamit natin araw-araw. Ang tanong ngayon ng marami, hanggang kailan magtatagal ang giyerang ito? Kakayanin ba ng Iran na harapin ang sabay-sabay na presyon at pag-atake mula sa iba't ibang panig? O ito na ba ang simula ng unti-unti nitong paghina at pagkawala ng impluwensya sa buong rehiyon? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!